Carlo, pumunta ka sa bahay ng ninong mo. Magdala ka ng ulam. Dalhin mo rin yung paborito niyang alak. Nandiyan na siya, nagbalik na. Talaga, tay? Si Ninong Cosme ba yung tinutukoy mo? Oo, sino pa ba? Excited na excited ako noon. Ang tagal-tagal ko na rin kasing hindi nakakasama at nakikita si Ninong Cosme. Sa dami ko kasing ninong, si Ninong Cosme lang talaga ang pinakamalapit sa akin, ang pinaka-close ko. Paano? Matalik siyang kaibigan ni tatay. Best friend silang maituturing. Kaso magkaiba sila ng propesyon. Yung tatay ko kasi, tindero, negosyante, kung ano-anong produkto doon sa may palengke. Habang si Ninong Cosme naman, sundalo. Kaya may mga pagkakataon na matagal talaga siyang nawawala. At sa pagkakataon nga na yon, halos 2 taon ko siyang hindi nakita at nakasama. Ang huling paalam niya kasi, madidestino raw siya sa Mindanao. Siya nga pala, taga-Capiz po kami noon. Lagi ako nag-aalala kay Ninong at lagi siyang kasama sa mga dasal ko. Na sana hindi siya mapahamak sa kung saan man siya nadestino. Sana nasa maayos siyang kalagayan at sana ligtas siyang makakauwi. Dahil wala kasing pamilya ang Ninong, tanging kami lang. Wala siyang asawa, anak. At base sa kwento ng tatay ko, parehas daw silang ulila. Siya nga pala, bago ang lahat, magpapakilala po muna ako. Ako si Carlo, may edad na sa kasalukuyan. At ang ibabahagi kong kwento ay naganap taong 1999 kung kailan ako ay isang binata pa, nag-aaral pa ng high school. Simulan na natin ang kwentuhan. Mabilis ako nagbihis noon. Sakto walang pasok noon dahil bakasyon. Wala na nga akong almusal. Nagbaon na lang ako ng almusal. Kako pagsasaluhan namin ni Ninong Cosme yon, dinala ko rin yung paborito niyang alak na iniinom nila ni tatay. Si nanay at tatay nga pinagtatawanan ako. Excited na excited daw kasi ako. Natotoo naman talaga. Tumakbo ko kaagad palabas ng bahay. Tapos dumiretso sa bahay ni Ninong Cosme. Yung bahay kasi niya malapit ang papunta sa amin. Mga ilang minuto lang. Pagdating ko doon, kumatok kaagad ako sa pinto. At kaagad naman akong pinagbuksan ni Ninong. Ninong, ang tagal din kitang hindi nakita. Napayakap ako sa kanya. Ganon din siya sa akin. Pero hindi ko malamang dahilan, sa pagyakap ko sa kanya parabang nakaramdam ako ng kakaiba. Parang hindi siya ang Ninong na dati kong nakakasama, nakakalaro. Ang kaibigan ng tatay ko, parang may nagbago sa kanya. Isa pa, nakaamoy ako ng hindi maganda sa kanya. Amoy malangsa siya. Pero binaliwala ko na lang yun. Carlo, tagal din natin hindi nakita. 2 taon? 3? 2 taon lang po, Ninong. Nako, pasensya ka na. Nagluluto kasi ako, ang dumi-dumi ko, bigla kang yumakap. Nalangsahan ka ba? Kaya naman pala ang baho mo, Ninong. Nagtawanan kami. Heto, Ninong, nagdala ako ng sinangag, tuyo, itlog. Ulam sana namin to pero pinadala na ni tatay tsaka itong alak mo. Mamaya raw pupuntahan ka ni tatay. Nagkita na kami kanina. Mamaya magiinuman kami. Sumama ka, makipulutan ka. Sige po, Ninong. Ang saya-saya ko noon. Sa sandaling panahon ang dami niyang kwento. Nakipagbarilan daw siya sa mga rebelde. Idol na idol ko talaga siya. Marami raw silang hinuling masasamang terorista. Ganito, ganyan, ganito. Nakatulog ako ng tanghali doon sa bahay ni Ninong at pagdating ng hapon, siyang pagdating naman ng tatay ko na may dala ng alak, pulutan at kung ano-ano pa. Carlo, umuwi ka muna sa bahay. Maligo ka muna, tulungan mo muna yung nanay mo doon. Nagsasampay. Bumalik ka na lang dito kapag nakaligo ka na. Wala akong nagawa. Ninong, balik po ako ah. Sige, sundin mo muna ang tatay mo, tulungan mo ang nanay mo. Mag-uusap pa kami nitong tatay mo. Sa kabilang banda, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang may mabigat na pag-uusap silang gagawin. Hinantay pa nga nila akong makaalis bago sila tuluyang nag-usap. Sinara ang pintuan at bintana. Nagtaka naman ako.
Magiinuman lang sila? Bakit ganun pa? Sa kabilang banda, binaliwala ko na lang yun at umuwi na ako. Tumulong kay nanay, tapos maya-maya bumalik na rin ako doon sa bahay ni Ninong. Pero ang katakataka, kahit ilang kato ko na doon sa loob, walang tao. Ang sabi ng kapitbahay ni Ninong, umalis daw sila ni tatay. Saan po sila nagpunta? Doon sa kagubatan eh. Bakit ba? Wala po. Pinuntahan ko ang itinurong direksyon. Papunta yun sa kagubatan na medyo liblib. Sa hindi ko malaman, nagpunta rin ako doon. Lumipas sa mga sandali. Nagulat na lamang ako nang makita ko si tatay pati si Ninong Cosme na nandun nakatayo sa gitna ng kagubatan. May kasama silang isang matanda. Lalapit at sisigaw na nga sana ko para tawagin sila pero napahinto at napatago ako lang sa isang iglap. Bigla pong nagbago ang ninong ko. Ang ibig kong sabihin sa nagbago, nagpalit ng anyo. Mula sa isang normal na tao, naging mabalahibo, lumaki ang katawan, yung mukha pumangit, nagkaroon ng matatalas na kuko sa kamay at sa paa. Mga pangil na mahahaba. At dahil taga-kapis ako, alam ko ang tawag doon. Isa yung aswang. Natakot ako syempre, pero maya-maya narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Magagamot niyo pa ba ako? Pwede. Kailan ba nagsimula ito? Siguro po mga 1 buwan na rin. Napakain lang po ako ng... Siguro, ewan ko, napainom din sa isang pistahan doon sa isang baro sa Mindanao. Tapos na nagsimula ng mga sintomas hanggang sana nakauwi na ako dito sa Capiz. 1 buwan na po ako rito. Huwag ka na magsalita. Ako nang bahala rito. Kiko, talian mo ang kaibigan mo. Igapos mo siya sa puno. Dalian mo. Sinunod po ng tatay ko ang utos ng matanda. Napakahigpit po ng pagkakatali niya kay Ninong Cosme na hindi naman niya po pinigilan. Hanggang sa maya-maya, nang masigurong taling-tali na po, nagsimula na po sa ginagawa niya ang matanda. Sinabuhay niya ng kung ano-anong tubig, likido, dahon, at kung ano-ano pang mga bagay ang katawan ni Ninong Cosme na nagpasigaw naman dito. Sigaw siya ng sigaw, halatang nasasaktan. Pero maya-maya, nahimatay po si Ninong Cosme. Lalapitan nga sana ito ni tatay pero pinigilan siya ng matanda. Wag! Baka atakihin ka niya. Nawala lang siya ng malay. Ibig sabihin niyan gumagana ang seremonyas. Pinagpatuloy ng matanda ang ginagawa niya hanggang sa maya-maya. May pinainom na likido ang matanda doon sa natutulog na si Ninong Cosme. At pagkatapos noon, habang natutulog, unti-unting bumalik sa normal na itsura si Ninong Cosme. Nakahubot-hubad na siya. Magaling na ang kaibigan mo. Maya-maya lang iluluhan na niya ang sisiw. Totoo ang sinabi ng matanda. Dahil ilang segundo lang, may lumabas na maitim na bagay doon sa bibig ni Ninong. Isang sisiw na buhay pa, umaasik-asik. Sinilayo ng matanda sa isang bote. At pagkatapos, umalis ito. Walang sali-salita. Ako naman, lumapit ako. Nagulat si tatay. Anong ginagawa mo dito? Sinundan ko lang po kayo. Magmadali ka, tulungan mo ako. Kailangan natin ibalik sa bahay ang ninong mo. Ibinalik namin si Ninong sa bahay niya. Wala pa rin siyang malay noon tapos inapoy siya ng lagnat. At kinabukasan, tuloy na rin po nagkamalay si Ninong kasabay ng paggaling ng katawan niya. Doon na inamin ni Ninong ang lahat. Mukha raw nayanggaw siya sa Mindanao. 2 buwan na raw ang nakakalipas nang umattend daw siya ng isang piyestahan. Napakain at napainom daw siya kasama ang mga kabaro niya. At sa kasamaang palad nga raw, makalipas ang ilang mga linggo, nagsimula na raw siyang makaramdam ng mga sintomas ng pagkaaswang. At yun na nga ang nangyari. Agad niya itong sinabi kay tatay sa pag-uwi niya.
At buti may kakilala si tatay na isang albularyo. At ganun na nga po ang nangyari. Napagaling siya. Mula po noon ay gumaling na po si Ninong. Hindi siya naging aswang. At sa pagkakataon na yon, nag-retired na rin po si Ninong sa pagiging sundalo. Kasi nakatamo raw siya ng isang injury sa paa. Natamaan daw kasi ito ng bala. Nahihirapan na raw siyang makapaglakad. Na hindi naman daw po tinutulan ng kasundaluhan. Sa katunayan, may pensyon pa nga siya. Buwan-buwan, kahit wala na siya sa serbisyo. Kaya ayos lang daw. Mula po noon ay tinulungan namin ni tatay si Ninong. Si Ninong naman po kalauna nagkaroon na rin ng asawa at anak. At sa mga panahon po na ito, matatanda na po sila ng tatay ko. At kasama ko pa rin po. Hindi ko lang lubos akalain na ang ninong kong paborito minsang naging aswang.